yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former, mga criminal mayor na, Mr. President, na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a for euphemism. Sinasabi mo lang, death squad yung mga kriminal na who are killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarailan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ako sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas But Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter. Yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung legitimate totoo. operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung totoo. Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayong mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Davao na Chief of Police ay membro ng Death Squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Chair, I was listening. It was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I declare a suspension.
That reminder, Mr. Chairman. Sorry if I made some lapses in my interpellation. Very clear yung sinabi kay na ni General Danao na yung sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells stories. Kapag yung sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa death squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganon, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para, just to complete the story. Tanungin ko lang, mag-research Di mo na masyado maalala. Di ko makuha yung date. Sige, Sige go ahead, lang, sir. Go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former president, sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Kung di mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako, ganun, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko, patayin. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata.
Yan ang problema.